Hello po everyone! Welcome back dito sa aking munting kusina. So for today's video ay gagawa o magluluto naman tayo ng makulay na puto cheese na patok pagkakitaan, lalo na ngayong bare months. Kahit hindi naman bare months ay mabinta pa rin ang ating puto cheese kasi perfect po itong panghanda sa mesa pag may okasyon. At more tips ang isishare ko sa inyo para iwas palpak. Huwag na nating patagalin pa, samahan nyo ako sa pagluluto. So tara, simulan na natin. Ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. Una, ang ating 4 cups all-purpose flour. Next, 2 cups white sugar. Adjust nyo lang po depende sa nais nyong tamis. 3/4 cup milk powder. 3 cups water. Adjust nyo rin po depende sa absorption ng inyong flour. 4 tablespoon baking powder. Ito po yung magpapaalsa sa ating puto cheese. Ang gamit ko po dito ay Calumet baking powder. Yan po, not sponsored, shinare ko lang po para sa inyo. Then, half cup cooking oil, 2 pieces medium eggs, yung ating sliced cheese for toppings, half teaspoon of salt pang balance sa tamis. Dahil nga makulay ang ating puto cheese, maglalagay po ako ng 1 teaspoon pandan flavor at 1 teaspoon strawberry flavor. Last, maglalagay po ako ng 1/4 teaspoon strawberry red food color. Bago po natin gawin ang puto mixture, check muna natin ang ating baking powder kung active pa ba ito o hindi na. Maglagay lang tayo ng mainit na tubig sa maliit na bowl, then mag-add tayo ng konting baking powder. Kapag nagbubbles or bumula, kagaya nito, active pa po yan. Pero kapag hindi na, kailangan nyo na po palitan ng bago. Kasi kahit sundin nyo na po lahat ng tips and procedure, kung hindi na active ang inyong baking powder, ay palpak pa rin or hindi aalsa ang inyong puto cheese. So ngayon, gawin na natin ang puto mixture. Ilagay na natin ang 2 pieces medium eggs sa ating mixing bowl. Then, mix lang natin. Next, ang ating 3 cups water. Then, yung 2 cups white sugar. At ang ating half teaspoon of salt. Then, mix lang natin ito hanggang sa well-dissolved na ang ating asukal. Dito pa lang ay dapat na mix na natin ito ng mabuti para mamaya pag nag-add na tayo ng mga dry ingredients ay maiwasan nating hindi ma-overmix ang ating puto mixture. Add na rin po pala natin ang half cup cooking oil. Ang gamit ko po dito ay spring na nabili ko sa palengke na nakabalot-balot. Kahit anong oil, ang importante ay walang amoy at hindi used oil. At pwede rin po kayong gumamit ng melted butter or margarine. At habang hinahalo natin to, shout out po kina. So ayan, tunaw na ang ating asukal. Proceed naman tayo sa mga dry ingredients. Ilagay na po natin ang 4 cups all-purpose flour. Salain lang po natin para kung may mga buo-buo ay madurog natin. Kapag wala po kayong all-purpose flour, pwede rin po kayong gumamit ng cake flour o kaya naman ang first class na harina. Makakabili po tayo ng first class na harina sa mga bakery. Add na rin natin ang 4 tablespoon baking powder at ang half cup powdered milk. Any brand naman na powdered milk, pwede kung saan kayo makakatipid. Then, mix lang po natin hanggang mag-well combined ang ating mga ingredients. Huwag lang po natin i-overmix. Dahil kapag na-overmix natin ang ating mixture, ang resulta or outcome ng ating puto ay matigas na parang pudding. Madalas, kaya natin na-overmix ang ating mixture ay dahil sa may mga maliliit na buo-buo pa tayong nakikita. Kaya, continue pa tayo sa paghahalo. It's okay kung may nakikita pa kayong maliliit na lumps o buo-buo. Dahil next step ay sasalain natin ito, ang importante ay hindi natin ma-overmix ang ating mixture. Isa pa pong dapat tandaan na iba-iba po ang absorption ability ng flour. Mayroong malakas mag-absorb ng tubig, mayroon ding hindi. So kayo pa rin po ang mag-a-adjust
sa dami ng water or liquid. Kung masyadong malapot ang inyong mixture, add lang po kayo ng water gradually or pakunti-kunti hanggang sa makuha mo ang tamang consistency. So ngayon, salain na natin ang ating mixture para matanggal or madurog natin ang mga maliliit na lumps o buo-buo. Gamit ang whisk or spatula, durugin lang po natin ang mga namuong flour. At habang sinasala natin to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo na ang subscribe button and the notification bell, click all para updated ka lagi once na mag-upload ako ng bagong video. Ganito dapat ang ma-achieve mo na consistency ng mixture, hindi masyadong malapot, hindi rin malabnaw, na pag inangat mo, mapapansin nyo na tuloy-tuloy ang pagdaloy or pagbagsak at hindi napuputol. Hatiin na po natin ito sa 3 para makapaglagay tayo ng flavor or kulay na gusto natin. Strawberry flavor muna ang ilagay ko sa unang mixture. Maglagay lang po ako ng 1 teaspoon. At yung ating strawberry red food color, maglagay lang tayo ng mga 1/4 teaspoon or depende po sa inyo kung ano katingkad ang kulay na gusto nyo. And then mix lang natin ng mabuti para mahalo ang kulay sa ating mixture. Next, ang ating pandan flavor. Same lang din, 1 teaspoon din ang ilalagay ko. Pero hindi na po ako dito mag-add ng food color kasi matingkad na ang kulay ng ating pandan flavor. I suggest mas maganda po gamitin ang liquid food color. Yung isang mixture natin, hindi ko na po ito lalagyan ng kulay. So magpakulo na tayo ng tubig. Huwag masyadong maraming tubig ang ilagay. Dapat below half lang or 1/4 ng ating steamer. Ang gamit ko po ay medium size molder. At sa paglalagay naman ng mga puto molders sa ating steamer basket, huwag po natin ididikit sa gilid ng steamer dahil may tumutulo pa ring tubig sa gilid ng steamer, kaya kahit may cover na tela ang takip ng steamer nyo, possible pa rin na matuluan ang inyong puto cheese. Haluin lang natin ulit ang ating mixture bago tayo maglagay sa ating mga puto molders para makombine ulit ang mga ingredients. Ilagay na natin. Hindi na po ako gumamit ng panukat sa paglagay ng mixture. Basta 3/4 lang sa molder na mixture ang ilalagay nyo at huwag nyo pong masyadong punuin kasi aalsa pa po yan. At huwag nyo rin pong igigrease ng oil ang inyong molders kasi once na nag-add na tayo ng cooking oil o kaya naman melted butter or margarine sa ating mixture, I assure you na hindi ka mahirapan sa pag-unmold. Isa lang na po natin. Madalas ko rin po itong sinasabi sa mga nakaraan kong video pagdating sa pag-i-steam na dapat kumukulo na ang tubig sa ating steamer bago natin ilagay ang steamer basket. So, steam po natin ito ng 8 minutes in medium fire. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-cover ng malinis na tela ang takip ng inyong steamer para hindi matuluan ng tubig na galing sa takip ng steamer ang ating puto cheese. Much better kung makapal na tela or yung cotton ang gagamitin nyo kasi malakas ito mag-absorb ng moisture. Isa pa pong dapat tandaan, huwag nyo pong bubuksan ang inyong steamer na wala pang 8 minutes to check kung umalsa na kasi tuwing binubuksan natin ang steamer, nagdadrop ang temperature sa loob ng steamer at nakakaapekto rin po ito sa pag-alsa ng ating puto cheese. After 8 minutes, ilagay na po natin ang sliced cheese sa top. Kaya huli ko nilagay kasi ang gamit ko po dito ay Edin cheese, which is mabilis siya mag-melt. Pero kung ang gagamitin mong cheese ay hindi mabilis mag-melt like okay, pwede nyo na po agad ito ilagay bago isalang. So sa magtatanong pala kung anong size ng aking steamer, 34 cm po ito. Then, steam po ulit natin ito ng 2 to 3 minutes para dumikit ang cheese sa ating puto. After 2 minutes, i-check natin kung luto na
Gamit lang tayo ng malinis na toothpick. Kapag walang sumamang basang mixture, it means luto ng ating puto cheese. Pero kapag basa pa, hilaw pa yan, mag-extend ka pa ng cooking time, then check again. So luto na po ito, hanguin na po natin. Then, isalang na rin po natin ang strawberry flavor puto cheese. Same procedure lang din, steam na po natin ito ng 8 minutes. After 8 minutes, ilagay na rin po natin ang sliced cheese sa top. Paalala lang mga kawais, sa mga magsisimula pa lang mag-try magluto, huwag po magtimpla agad ng maramihan. Hatiin nyo lang ang sukat ng ating mga ingredients kasi kahit expert na magluto ay nagkaka-fail din, okay? Mabilis lang naman mag-mix, mas okay na yung mag-consume ka ng extra time kaysa magkamali ka at masayang ang mga ingredients. Mahal pa naman ang mga bilihin ngayon. So steam po ulit natin ng 2 to 3 minutes. After 2 minutes, ayan na yung ating strawberry puto cheese. Kung gusto nyo po crack or putok ang taas ng inyong puto, malakas na apoy ang inyong gamitin. At depende na rin po sa inyo ang laki ng cheese toppings. So luto na rin po ito, hanguin na natin. Ayan, tapos na po nating maluto lahat. Nakagawa po ako ng 65 pieces puto cheese, medium size molder. Dito ko po ilagay sa plastic bilao. So, ang size ng bilao na gamit ko ay 14 inches. Ayan, mabilis lang po siyang i-unmold. Hindi na po ako nagsuot ng plastic gloves, pero malinis po ang kamay ko mga kawais ha. So, ayan po, malambot at napaka-floppy ng ating puto cheese. Sa pag-unmold ng ating puto cheese, hindi mo na ito kailangan pa na antayin na lumamig. Kung kaya mo na ang init, ay pwede mo na itong i-unmold. At kasya po yan lahat dito sa ating bilao. Pwede nyo rin pong gamiting packaging ang 500 ml microwavable tub o kaya naman ang clamshell kung pakunti-kunti lang. Oh by the way, sa mga gustong subukan, lutuin ang ating flavored puto cheese, ilalagay ko na lang po sa description box ang kumplitong sukat ng mga ingredients at magkano natin ito pwede ibenta. At sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan makikita ang ating description box, click nyo po yan. So sa prices ng mga ingredients na nakalagay sa description box, ay base po yan sa binilhan ko dito sa amin. Pwede nyo pong dagdagan or bawasan ang costing natin, depende po sa nagastos nyo. Disclaimer lang po, yan ay gabay lamang na maaari nyong sundin. Ito na po ang ating finished product na puto cheese with flavor na patok pagkakitaan lalo na ngayong bare months at perfect panghanda sa anumang okasyon. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng dagdag kaalaman paano lutuin ang ating puto cheese na iwas palpak at nabigyan ko kayo ng idea paano kumita kahit nasa bahay lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until my next video, happy cooking! Ingat po kayo lagi! Bye-bye!